Amen. Bless po bang lahat? Amen. Tunay nga po na si Lord, napakasarap na paglingkuran. Napakasarap na awitan. Glory to God dahil first time kong tumayo dito sa pamamagitan ng kanyang salita. At naalala ko nung si Pastor sabi, nag-message sa akin. Kuya Raymond, ready na ka na ba sa sabi niya. Sabi ko, Pastor, sabi ko sa kanya, natatakot po ako, sabi ko sa kanya. Nandun po yung takot ko, sabi ko, hindi ko kakayanin. Kulang pa yung salita ni Lord na tinanim sa buhay ko, sabi ko sa kanya. Pero glory to God, para kay Lord, kakayanin natin to. At that time po, meron pong message si Lord sa buhay natin. Basahin po natin ang mensahe niya po sa buhay natin. Basahin po natin sa 1 John 4:18 po. Pwede ba natin basahin lahat? Tumayo po tayo. Amen. Basahin po natin sa English po. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But the who fears has not been made perfect in love. Hallelujah, O Lord. Lord, maraming salamat, O God, sa oras na ito, God. Maraming salamat, Lord, sa inyong salita, O God. Lord, dalangin po namin sa oras na ito, God. Kung ano mensahe mo, Lord, sa aming buhay, O God, ay Lord, ikaw lamang, O God, ang mangusap, O God, sa akin, O God. Itago mo, Lord, ang anyong lingkod, O God, sa inyong likuran, O God. Lord, ang iyong kaniningan lamang, O God, ang manguna sa buhay ko, O God. Lord, wala po kang alam, Lord, sa inyong salita, O God. Pero naniniwala po ako, Lord. Lord, ang iyong banal na Espiritu lamang, O God, ang mangusap, Lord, at mangungusap, O God, sa bawat isa na narito ngayon, O God. Lord, dalangin po namin, O God, na ma-receive po namin, O Lord, ang iyong mensahe mo, O God, sa oras nito, God. Lord, kayo na pong bahala, O God, na mangusap, O God. Lord, pakalinisin mo, Lord, ang puso ng bawat isa sa amin, Lord. Especially po, Lord, sa yung lingkod, O God, na yung gagamitin, O God. Lord, dalangin ko, O God, na Lord, kung ano man, O God, nang bumabalakid, O God. Lord, sa paglilingkod ko sa iyo, Lord, sa oras nito, God, winawasak po namin, Lord, in the name of Jesus, O God. Lord, dalangin po namin, Lord, na wasakin mo lahat, O God, yung masasamang espiritu, O God, na bumabalakid namin, Lord, sa oras nito, God, sa gabing ito, O God. At dalangin po namin, O Lord, mararanasan po namin, Lord, yung kapangyarihan, Lord, sa oras nito, God. Lord, sa iyo lamang ang papuri, Lord. Pasasalamat, O God, pagdakila, Lord. Jesus' name. Amen. Amen. Tunay nga po nung minansahe po ni Pastor sa akin yung word na yan, sabi ko sa sarili ko, parang natatakot ako. Pero may binulong si Lord sa buhay natin kaagad. Sabi niya, there's no fear in love. Sabi ni Lord sa buhay ko, paano ko ma-share ang pag-ibig ng Panginoon kung meron akong takot sa buhay ko? Sabi niya doon sa Acts 1:8, sabi niya, na-receive po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano ba yung kapangyarihan na yun na binigay ng ating Panginoon sa buhay natin? Ito po yung Holy Spirit. Amen. Ano ba yung Holy Spirit na yun? Siya yung hindi niya tayo binigyan ng katakutan sa buhay natin. Sinabi po niya doon sa 2 Timothy 1:7 po. Ano pong sabi niya po doon? Sinabi niya doon na binigyan tayo ng espiritu na hindi yung katakutan. Amen. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, manaig palagi yung banal espiritu sa buhay natin. Yun siya lang kumilos sa buhay natin. Wala tayong inaasahan, kundi si Lord lang. Lagi tayong mangusap sa Kanya. Siya lang yung laging yung inaasahan sa buhay natin. Kung babasahin po natin, sabi niya doon, God has not given us a spirit of fear. Hindi niya po tayo binigyan ng yung espiritu ng katatakutan. Ang binigyan po sa atin na yung espiritu ng Diyos, yung hindi po natatakot sa buhay natin. Kahit ano pong gawin ng mga kaaway sa buhay natin, hindi po tayo natatakot. Bagkus lamang, ang Diyos lamang ang nakikita sa buhay natin. Sinasabi natin na kaya natin paglingkuran ng ating Panginoon. Kaya nating ibigay, tulad yung napag-aralan natin nung Sabado. Kayang-kaya nilang ibigay yung buhay nila, pero yung oras di na kaya nilang ibigay. Gusto ng ating Panginoon, pag sinabi natin, na kaya nating ibigay lahat ng buhay natin, kayang-kaya natin. Dahil yung espiritu na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin ay hindi yung espiritu ng katakutan. Amen po. Nung naiisip ko yung ganun na bagay, sabi ko kay Lord, Lord, maraming salamat sa inyong salita, sabi ko sa Kanya. At maraming salamat sa pag-ibig mo.
Sabi ko kay Lord, dahil siguro kung hindi, ito yung kinakatakutan ko sa buhay ko noon dahil sa, sabi ko nung pagpasok ko sa, dito sa simbahan, okay na sa akin, masaya na ako dun sa tumuupo lang sa likod. Pero Lord, pagpapatayuin mo ko doon, sabi ko, parang hindi ko kakayanin. Pero si Lord, inano tayo tarang prinopromote tayo ni Lord. Paano tayo sinasabi na gamitin mo ang buhay ko, Lord, pero hindi naman tayo pumapayag na gawin ang kanyang kalooban sa buhay natin. Amen po ba? Ang gusto ng ating Panginoon, yung bukas yung puso natin. Kung ano yung gusto niyang pagawa sa buhay natin, ready tayo. Ready tayo makipagpuyatan. Ready tayo na kahit anong pinapagawa sa buhay natin ay kaya nating ibigay lahat ng mga pangangailangan natin. Amen po. Sinabi po niya dun sa 1 John 4:8 po, ang Diyos po ang pag-ibig sa buhay natin. Kaya tayo po mismo yon, yung Diyos na yon. Tayo po mismo yung pag-ibig na yon. Ang gusto ng ating Panginoon na ibahagi po natin ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Paano po natin maibabahagi yan kung meron po tayong katakutan sa buhay natin? Halimbawa po, nasa labas po tayo, meron kang nakita na isang kaluluwa dyan. Pero nandiyan po yung takot mo, baka, Lord, baka Muslim po yan, baka bigla niya akong isumbong sa mga mutawa dyan. Anong sabi ni Lord sa buhay natin? Hindi yung espiritu ng, sabi niya sa buhay natin, hindi yung espiritu ng katatakutan na espiritu, yung sinabi ni Lord sa buhay natin, kundi yung espiritu ng Diyos ang binigay niya sa atin. Amen po ba? Kaya, napakabuti si Lord sa buhay natin. Nung binabasa ko yan, nung minemeditate ko yung word na yan, ang daming pinapasok ni Lord sa buhay ko na, dami niyang pinapaalala na, Lord, totoo nga po na, paano ko maisishare ang pag-ibig mo sa lahat ng mga tao dito kung meron pa akong fear sa puso ko. Hindi pa tunay yung pagmamahal mo sa buhay ko kung nandiyan pa yung katakutan. Dahil, nung sabi ni Lord sa Romans 8:15, sonship po tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, si Lord walang kinakatakutan yan. Ganon din po tayo, wala po dapat tayong kinakatakutan kahit nasa labas po tayo. Kailangan po na mapagtagumpayan po natin ang takot natin. Hanggat hindi po natin napapagtagumpayan yung takot natin, hindi po tayo masasabing Kristiyano. Amen po ba? Kaya sabihin po natin sa katabi natin, wag kang matakot. Amen. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa buhay ng bawat isa dahil sakay po kayong strength sa buhay natin na every time po na nakikita namin dito talagang nandun po yung kalakasan na binibigyan ng Panginoon sa buhay natin. At sabi niyo dun sa kanyang salita, basahin po natin ulit kuya, dun sa 1 John 4:18. Sabi niya doon, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Amen po ba? Yung ating Panginoon, meron siyang isang doon sa history doon sa Matthew 12 verse 26 to 28. Sabi po niya doon, kasi ang pagwas na pagkaluban na kasi tayo ng banal na espiritu, tayo na po yung pwede natin palayasin. Tayo na po yung nagmamay-ari ang buhay natin. Nireceive na po natin yung banal na espiritu sa buhay natin. Tayo na po yung king sa buhay natin. Sinabi po doon sa Revelation 1:6 po na, tayo po ang king sa buhay natin. Kung yung meron po tayong taglay na fear po sa buhay natin, pwede natin i-declare kay Lord na, Lord, palayasin mo itong masamang espiritu sa buhay natin. Sabi po niya doon, at kung pinalabas ni Satanas si Satanas, siya ay nagbahabahagi laban sa kanyang sarili, paano ngang mananatili ang kanyang kaharian? Amen po ba? Ang gusto ng ating Panginoon, yung pag nandiyan yung banal espiritu natin, kayang-kaya natin na palabasin yung masamang espiritu sa buhay natin. Dahil kung masamang espiritu pa rin yung nananaig sa buhay natin, hindi natin kayang palabasin yung nagmamanifest sa buhay natin ng masamang espiritu. Gusto ng ating Panginoon, yung banal niyang espiritu yung magmanifest sa buhay natin. Amen. Kaya, napakasarap yung paglingkod ng ating Panginoon, especially pag talagang yung leading ka ng banal na espiritu. Yung wala kang iniisip. Ako kagabi, anong oras na tayo natulog? Siguro mga 4 o'clock. Tapos, di na ako nakatulog that time eh.
Sabi ko, magbabasa sana ako, pero Lord, ka nang bahala, sabi ko. Naniniwala ko na yung banal mong Espiritu na lang yung mangusap sa akin, sabi ko sa Kanya. At that time, sabi ko, magpa-fasting ako. That time na nagpa-fasting ako, nandiyan pa rin yung udyok ng kaaway sa buhay ko na nagugutom ako eh. Siguro mga alas 3, alas 4, kumain ka na dyan, lumabas ka. Hindi, sabi ko, talagang prepare ako na Lord, para sa'yo ito. Dahil naniniwala tayo na ang pagsunod sa Panginoon ay dito tayo umpisahan. Amen po ba? Gusto ng ating Panginoon yung palagi nagre-rely ba yung lahat ng mga kakayahan natin sa Kanya. Hindi tayo nagre-rely kung ano yung nakikita natin. Nagre-rely tayo palagi sa Kanya, kay Lord. Amen. Sabi niya doon, sa verse, at kung sa pamamagitan ni Beelzebub, ito po yung sa demons po, si Beelzebub. Po. Nagpapalabas ako ng demonyo at iyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila pinapalabas. Kaya nga sila ang iyong magiging mga hukom. Amen. Kaya kung titingnan natin, si Lord lang ang pwedeng magpalaya sa demonyo. Tayo mismo yon. Kung taglay po natin yung banal na espiritu niya, tayo mismo mapapalayas po natin ang mga masasamang espiritu sa buhay natin. Kung minsan inaantok tayo, antok, lumayas ka. Kakayanin natin yan. Pero kung lagi mong tinatanggap na, inaantok ako, sarap matulog. Sabi nga niya doon sa kanyang salita kung ano yung sinasabi mo nangyayari sa buhay natin. Sa Proverbs 18:21. Kaya lagi nating ugaliin na yung lagi nating iniisip yung blessing palagi. Ephesians 4:29 po na lagi nating isang pagpapala palagi binibigkas sa bibig natin, isang pagpapala palagi dahil alam natin na kung may nakakarinig man dyan, na-bless po sila, hindi sila nakikurse sa buhay natin. Amen po ba? Kaya minsan naisip ko na yung pag-ibig na yan, napakalawak yung pag-ibig na yan. Kahit mismo dito sa natin sa loob ng church natin. Pwede ba nating kamayan mo na yung mga natin dyan? Mga dahil gusto ng ating Panginoon ay nandiyan palagi yung pag-ibig sa buhay natin. Wala yung hatred, wala yung bumabalakid sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? Para manaig palagi sa buhay natin yung isang espiritu para mas yung panalangin natin mas matibay. Amen. Minsan kasi mangyayari sa buhay natin, nandiyan pa rin yung pride natin. Nandiyan pa rin yung masamang espiritu, yung pride. Nandiyan pa rin yung pride sa buhay natin. Hindi natin kayang mahalin ba yung tudong-tudong ang nating kapatid natin. Kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, pero yung kapatid mo hindi mo kayang mahalin, siguro parang sinasabi natin na parang niluloko natin ang Panginoon. Kaya gusto ng ating Panginoon, pag sinasabi mong minamahal mo siya, ginagawa mo din sa kapwa mo. Hindi yun lang siya yung pinaglilingkuran mo. Nung sinabi niya doon sa Matthew 25:45, kung ginagawa mo kung ano yung ginagawa mo doon sa kanyang ama, ganun din yung ginagawa mo sa kanya. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, gawin palagi natin yung Matthew 7:12 sa buhay natin. Yung mahalin natin ang kapwa natin. Kung gusto natin ipakita na mahalin natin siya, yun din susuklin sa buhay natin. Amen po ba? Kaya, si Lord, isa yung simbolo ng pag-ibig sa buhay natin. Sinabi niya doon sa 1 John 4:8. Yun po yung sinabi niya doon na ang pag-ibig po ay ang Panginoon. God is love, sabi po niya doon. Kaya, laging manaig sa buhay natin yung pag-ibig. Huwag pong manaig sa sarili natin yung pride natin. Iprito na lang natin, i-roasted na lang natin yung pride na yan. Para kainin natin. Amen po ba? Amen. Gusto ng ating Panginoon yung palagi tayo nagmamahalan. Napakasarap yung one spirit lang tayo. Yung makita mo lang yung kapatid mo, yung ngiting-ngiti hanggang sa tenga, Hindi yung nakasimangot siya na kulang na parang iiwas ka dun sa kapatid mo na Ang gusto ng ating Panginoon, one spirit palagi tayo sa buhay natin. Dahil alam niyo po anong ginagawa ng Panginoon sa mga matatakutin o di kayo may masamang espiritu. Tinatapon niya po dun sa eternal fire. Sinabi po niya dun sa Revelation 21 verse 8 po. Kaya ako nung nababasa ko yung sa Word of Lord, totoo nga po na meron pong impyerno sa buhay natin. Ayaw kong pumunta dun, Lord. Kaya gusto ko yung
nandiyan palagi ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi niya doon, ngunit sa mga duwag, kasi duwag po tayo na aminin yung kasalanan natin eh. Duwag po tayo na aminin natin na high pride tayo. Duwag po tayo nalapitan ng ating mga kapatid na, Brad, pasensya na, meron akong nagawa sa'yo, meron akong nasabi. Gusto ng ating Panginoon yung tapat tayo sa Panginoon, tapat din tayo sa mga kapatid natin. Amen po ba? Yun yung gusto ng ating Panginoon, maging yung transparent tayo sa bawat isa. Dahil ayaw ng ating Panginoon na meron tayong tinatago sa bawat isa. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil daming pagtuturo ni Lord sa buhay ko dito sa word na to. Habang binabasa ko siya, Lord, maraming salamat. Pero ang nais mo lamang ang sasabihin ko, Lord, sabi ko sa Kanya. Dahil gusto ng ating Panginoon kasi sa buhay natin yung palaging yung sumusunod sa Kanya. Hindi yung sarili natin. Layong naisip nung pag nandun ako sa trabaho, Lord, lahat ng mga gagawin ko para sa'yo. Kahit maliit lang na bagay yan, ina-acknowledge ko, Lord, si Lord. Lagi kong ina-acknowledge sa buhay ko na maraming salamat, Lord. Kahit merong sumisigaw na customer dyan, kahit na-acton ni Kuya Ramil, Lord, maraming salamat. Kaya minsan, glory to God, nandyan si Kuya Ramil, pinapalayas po namin yung masamang espiritu doon. Sinasamahan niya po ako. Amen po. Kaya, nakikita ko yung pagmamahal niya kasi minsan nagdadala siya ng pagkain doon. Glory to God. Glory to God sa mga buhay ng mga kapatid na nagmamahalan dito sa natin, sa church natin. Naniniwala tayo na, kasi sinabi niya po dyan sa 1 John 3:16 na, natin, yung pagmamahalan natin ay kaya natin ibigay sa mga kapatid natin. Alang-alang lamang sa paglingkod natin sa Panginoon, pagsunod natin, kayang-kaya natin ibigay. Hindi yung parang iniisip ka na baka masasaktan mo siya or something na meron kang masabi. Hindi, pag si Lord yung mangusap sa buhay natin, sabi niya doon, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat Kanya'y ibinigay ang Kanyang buhay dahil sa atin. Parang napakabigat nga, kung iisipin natin, yung binigay ni Lord sa buhay natin. Tapos, kung titignan natin, hindi pa natin ginagawa yung napakasimpleng bagay na pinapagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Yung mahalin natin yung kaibigan natin, mahalin natin yung mga pamilya natin, mahalin natin yung mga brothers and sisters natin. Kaya, lagi natin isaisip yung gano'n, yung pagmamahalan palagi sa buhay natin. Kasi nandyan si Lord sa buhay natin. Nandyan palagi yung pagpuno ng Holy Spirit sa buhay natin. Pag tumataas yung pride natin, parang tubig po yan eh. Alam ba natin yung tubig? Yung tubig hindi po paakyat yan. Di ba palaging pababayan? Yan po yung symbolism po ng Holy Spirit sa buhay natin. Hindi po pumupunta yung tubig sa mga matataas na lugar, di ba? Pumupunta lang sa mga mababang lugar. Gusto ng ating Panginoon palaging mababang puso natin, mapagpakumbaba, para maranasan po natin ang tunay na pagkilos ng Banal Espiritu sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya, gusto lang ipahatid ni Lord sa buhay natin ay yung huwag po tayong matakot. Tanggalin po natin yung mga alinlangan sa buhay natin. Tanggalin po natin yung pride sa buhay natin. Yun po yung mga masasamang espiritu sa buhay natin. Yun po yung mga fear natin. Natatakot tayo na baka pag tinanggal ko ito, mawawala ako sa trabaho. Kasi yun yung talento mo eh. Di ba? Pero ang gusto ng ating Panginoon palaging nandyan yung humbleness natin. Lagi natin na-acknowledge si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Basahin po natin ulit, Kuya, doon sa yung text po natin. Sabi po niya doon, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Amen po. Tunay nga po na pag nandyan na talaga yung Banal na Espiritu sa buhay natin, wala na po tayong kinakatakutan. Kahit po yung buhay natin, bibigay natin kay Lord. Sabi nga niya doon sa Isaiah 10 verse 1, sabi niya doon. Anong sabi niya doon? Psalms doon sa Psalms 27 verse 1 po. Sabi niya doon, siya po yung natin, siya po yung ilaw natin. Sino ba yung kinakatakutan natin? Kung siya yung nagliliwanag sa buhay natin, siya po yung nagdadalang liwanag natin. Bakit po tayo matatakot na, minsan kasi naiisip natin pag once na ginawa po natin yung iniisip natin, iniisip natin na baka yung mas lalong lalalang sitwasyon. Pero ang gusto ng ating Panginoon,
Ang Panginoon ay aking liwanag at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Amen po ba? Wala tayong kinakatakutan kundi yung ating Panginoon lang. Hindi natin kinakatakutan yung sanlibutan. Hindi natin kinakatakutan kung sino pa man dyan, kahit yung mga amo natin. Tulad yung lagi nating napag-aaralan sa, sa buhay ng pastor natin. Yung submission at saka obedience po. Lagi po nating i-apply sa buhay natin yan. Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Wala tayong kinakasindakan kundi ang ating Panginoon lang. Huwag po tayong matakot sa mga, kung mamamatay lang yung flesh natin. Matakot tayo pag yung spiritual yung namatay natin dati, dahil eternal po yun yung pagkamatay natin. Wala na po tayong chance. Hindi po yung katulad yung mga sinasabi ng mga ibang katuruan noon na pwede pa natin ipanalangin yan para mapupunta dun sa langit. Hindi po ganun. Ang gusto ng ating Panginoon, itudo na natin yung paglilingkod natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sabi niya dun sa text po, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Doon po, yung kaparusahan po na binabanggit doon, yung mapupunta po tayo doon sa sa Lake of Fire. Gusto ba natin yon? No, amen. Gusto mapunta tayo sa eternal life. Yun po yung pinaka-goal natin. Kaya po natin ginagawa yung mga ganitong bagay. Kaya po natin ginagawa yung ganito natin paglilingkod. Nagpupuyat tayo hanggang magdamag. Sasakripisyo tayo sa mga trabaho natin. Kaya, ang gusto ng ating Panginoon, mapagtagumpayan natin po yung takot na yon. Once na napagtagumpayan po ng takot na yon, kahit anong problema sa buhay natin, hindi po tayo masisindak ng kaaway. Amen. Sinabit po niya doon sa kanyang salita sa sabi niya doon, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinapasakdal ng pag-ibig. Amen. Kaya sa akin, naiisip ko yung sabi ko nung nabasa ko yung doon sa pinakuli ng text, sabi niya, hindi pa tayo pinapasakdal ng tunay na pag-ibig. Hindi pa sa atin yung tunay na pag-ibig ng Panginoon pag nandiyan pa yung katakutan natin. Sabi ko kay Lord, gagawin ko ito alang-alang sa pagsunod ko sa iyo. Dahil gusto kong sumunod sa iyo, Lord, kung ano man lang yung ibibigay mo sa akin na salita mo, Lord. Ito lang yung sasalitaan ko, Lord. Wala po akong alam dyan, wala po akong, hindi po ako magdadala kahit ano, Lord. Sabi ko, yung ko lang, gusto ko lang, Lord, yung kung ano lang ibubuhos mo, Lord, kung ano lang sasabihin mo, Lord, ito lang sasabihin ko, Lord. Kaya gusto kong matuto sa Kanya. Gusto kong magre-rely palagi yung lahat ng mga ginagawa ko nakarely palagi sa Lord. Amen po. Kaya, yun po yung salita ng Panginoon. Lord to God po. Glory to God. Palapakan natin si Lord sa buhay ni Kuya Raymond. Amen. Who will be the next? Sino ang susunod na tatayo? Handa na bang tumayo lahat para kay Lord? Amen. Sapagkat tayo ay pinasakdal ng Lord sa kanyang pag-ibig. Wala na tayong katatakutan, mga kapatid. Amen. Pag napuspos ka ng pag-ibig ng Panginoon, yun po yung wala ka ng takot. Amen. Wala ka nang gagawin kundi sumunod sa Lord. Amen. Hindi mo kaya yan, pero pag sumunod ka kay Lord, makikita mo. Nagawa mo dahil kay Lord. Amen? Dahil sumunod ka. Amen? Yun po yung nais ng Lord sa buhay natin. Walang takot sa pag-ibig. Amen? Kung talagang puspos ka ng pag-ibig ng Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Amen? Wala na yung madilim ang paligid mo. Wala na yung madilim yung daan. Amen? Malala niyo po mga kapatid, nung tayo po mas bata pa, pag madilim ay natatakot tayo. Dahil hindi pa sakdal yung pag-ibig ng Lord sa buhay natin. Amen. Ngayon, tayo po ay nakipag-isa na kay Lord sa patuloy nating pagdulog sa Kanya at pag-aaral ng salita ng Diyos, napupuspos tayo ng Kanyang pag-ibig. Amen. So
So now, there's no fear in love, but perfect love casts out fear. Kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Amen? Ito po yung pagtibayin natin sa ating buhay. Amen? Para sa ganun mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, hindi magtatagumpay isang tao kung mayroon siyang takot. Amen? Takot-takot ka, paduwag-duwag ka, walang mangyayari sa iyo. Amen? Nabasa natin yung salita ng Diyos mga kapatid. Ang kaduwagan ay magiging sanhi ng kaparusaan ng ating mga buhay. Amen? So, mararanasan po natin yung impyerno, sabi ng Lord. So, makikita natin mga kapatid, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Napakaliwanag po yung text natin mga kapatid. Ano po? At very self-explanatory po yung ating pag-aaral. Pero ano ba talaga ang nais ng Lord mga kapatid? Amen? Para makamtam mo yung kasakdalan ng pag-ibig na yan mga kapatid, magkapakapuspos ka kay Lord. Amen? Magpalakas ka kay Lord. Amen? Ugalihin mo laging lumalapit sa Panginoon. Ugalihin mo laging ikaw ay nasa Panginoon. Talagang lagi mo maranasan yung presensya niya. Then, mararanasan mo yung kapuspusan ng kanyang pag-ibig sa buhay mo. Amen? Dahil puspos ka na ng pag-ibig, kagaya ng sabi ng Lord, parang equation yan mga kapatid. Pag ginawa mo ito, ito yung resulta. Amen? So, kung ganito po yung formula ng Lord sa buhay natin, then wala tayong gagawin kundi magpalakas sa Kanya, magpakapuspos sa Kanya. Amen? How, mga kapatid? Kailangan yung mga salita niya ay ma-invest sa ating puso. Amen? At may apply natin. Mga kapatid, hindi lamang yung natatapos doon sa pag-i-invest natin. Kailangan po ay may application. Amen? Maraming tao, mga kapatid, yes, tama na sila nag-aaral ng salita ng Diyos, tama na sila nag-memorize, tama na napakarami nilang alam sa salita ng Diyos. Pero bawasan natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng application. Amen? Dahil pag tumaas yung application, mga kapatid, tumataas yung wisdom natin. Amen? Buhay ang salita sa buhay natin. Amen? Nakikita yung salita ng Lord sa buhay natin. Pag nakikita na yung salita ng Lord, mga kapatid, sa buhay natin, for sure, yun na yung pag-ibig. Sapagkat sabi ng 1 John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Amen? So, napupuspos ka ng salita ng Diyos, which is God. Amen? Then makikita sa iyo ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Ito po yung inaasam ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin na may application lagi yung salita ng Diyos. Amen? Bawasan natin yung knowledge, kundi i-divert natin sa application. Amen? So, kung meron tayong narinig sa salita ng Diyos, wala tayong atubiliin, kundi yung i-apply ka agad. Amen? Pag ina-apply mo lagi ang mga kapatid, nagiging wisdom sa iyo, then makikita, lalong lalago yung pag-ibig ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya ikaw, mawawala yung hatred, mawawala yung pride, mawawala yung kung ano nung klaseng pag-iisip. Amen? Yung nais ng Lord sa buhay natin, para bang yung wala kang kinikilingan, wala kang kinakatakot, wala kang tinitignan na yung something na ano ba mga kapatid, very friendly ka, very loving ka sa lahat ng tao. Amen? Ito po yung talagang may kapuspusan sa salita ng Diyos ang isang tao. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Yun po yung resulta doon, mga kapatid. Amen? Tingnan nyo, mga kapatid. Sabi na Isaiah 49, verses 10 to 11, fear not, for I will help you. Fear not, for I am with you. Amen? Napaka-powerful po yung pangako ng Lord sa buhay natin. Huwag ka matakot. Amen? Dahil kasama mo ko. Sabi ng Lord sa Isaiah 41, verses 10, 11. So, sinabi ng Lord doon, fear not, fear not, fear not, fear not. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Amen? Sino ikakatakot mo, nasa iyo ang Lord. Amen? Sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Ba't matatakot ka pa? Amen? Huwag kang manupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalayasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Diba? Grabe po yung pangako ng Panginoon sa buhay natin. Diba?
Sasamaan niya tayo, sinasamaan niya tayo lagi. Amen? Yung kailangan lang natin dito, mga kapatid, ay isubmit natin yung ating sarili sa Kanya. For sure, mga kapatid, yung 100% na presence ng Lord ay mararanasan mo sa buhay mo. Sabi ng 11, narito silang lahat na nagagagalit sa iyo ay mapapahiya at malilito silang makikipaglaban sa iyo ay mapapapanaw at mapapahamak. Tingnan niyo, mga kapatid. Kung nanatili ka sa salita ng Diyos, mga kapatid, si Lord na mismo yung magtatanggol sa iyo. Siya na yung mismo gagawa ng kaparaanan para sa iyo. Amen? Wala kang ginawang paghihiganti dyan. Wala kang ginawang pagbawi. Kundi si Lord na yung nariyan para tumayo para sa iyo. Amen? So, hindi ka na nagkasala, tinulungan ka pa ng Diyos. Amen? So, ito po yung nais ng Lord na kapuspusan ka ng salita ng Diyos, then napupuspos ka ng presensya ng Lord, napupuspos ka rin ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Nawawala po yung takot. Di ba tingnan yung mga kapatid, yung mga taong matatakutin? Mahirap umasenso sa buhay, mahirap lumago, kasi matakot. Matatakutin. Di ba? Hindi makapag-decide sa buhay nila. Di ba? Ano, gagawin ko ito? Hindi. Gagawin ko yun? Hindi. Alam mo, the more tayo, mga kapatid, na nagkakaroon ng desisyon, doon tayo tinuturuan ng Panginoon. Amen? At ngayon, mga kapatid, dahil tayo po'y nasa Panginoon na, ang ating mga desisyon ay desisyon na nanggagaling sa Panginoon. Nananaig na si Lord sa buhay natin. Ang bawat desisyon natin ay nanggagaling sa Kanya. Hindi na po yung nanggagaling sa atin. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, we can do nothing without Him. Amen? Nais ng Panginoon na siya lagi po yung ating tulong. Siya po natin yung refuge natin sa buhay natin. Siya po natin yung ang tawag dito, yung ever present in times of trouble natin. Amen? Siya po yung ating laging saklolo, laging nilalapitan. Amen? Ganito po yung nais ng Panginoon sa isang malagong isang Kristiyano. Isang Kristiyanong dumidepende kay Lord. Yung laging humihingi ng patnubay kay Lord. Lagi siyang humihingi ng wisdom sa Panginoon. Lagi, mga kapatid. Upang sa ganon, yung ginagawa mo ay naaayon sa Panginoon. Galing sa Panginoon ang ginagawa natin. Amen? Dito tayo masasakdal, mga kapatid. Pupuspusin tayo ng Panginoon, ng Kanyang salita. Pupuspusin tayo ng presensya niya sapagkat dumidipindi tayo sa Kanya. Amen? Dahil dumidipindi tayo sa Kanya, wala ka na ikakatakot pa. Amen? Kaya yung buhay mo, talagang dire-diretso yan, tuloy-tuloy. Amen? Walang matagal na pag-aantala yung ating buhay. Amen? So, I believe, mga kapatid, ito po yung hakbang ng Lord para tayo po ay lumago spiritual. Amen? So, sino po ang may pag-ibig sa Panginoon? Amen? Sabi ng verse, merong nabanggit doon, sa verse 20 ng 1 John 4, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal naman yung kapatid mo, ay sinungaling ka. Amen? Kung hindi mo kayang mahalin yung kapatid mo, paano na sinasabi mong mahal mo ang Lord? Amen? Kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Totoo yun, mga kapatid. Amen? Ito na yung mga kapatid natin, nakikita mo, hindi mo kayang mahalin yan, hindi mo kayang abutin, hindi mo kayang patawarin. E paano ka magsasabing, Lord, mahal kita. Nagpapasakop ako sa iyo, sumusunod ako sa iyo. Diba? Yun, hindi mo nakikita yon. Yan, nakikita mo yan. Eh sabi ng Lord, di ba, napakaliwanag po yung sinabi ng Lord sa buhay natin sa Matthew 25, verse 40 and 44 na kung ano yung ginagawa mo sa yung mga tao na yan, ay ginagawa mo na rin sa akin, sabi ng Lord, di ba? So accountable tayo, mga kapatid. Paano tayo kumilos, paano tayo maglingkod sa Panginoon, ay depende po yun, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa tao. Amen? Hindi tayo naglilingkod sa tao, naglilingkod tayo sa Diyos, pero hindi tayo nakakapaglingkod sa Diyos diretto kundi sa mamagitan ng mga tao. Amen? So, kung mahal mo sila, then minahal mo na rin ang Diyos.
sapagkat ito po yung paglilingkod natin. Amen? Hindi tayo nagkakapaglingkod ng direkta sa Diyos, ngunit tayo po ay nakakapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao, mga kapatid natin. Amen? Amen? Maliwanag po yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Di ba sabi ng Lord, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Amen? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, wala tayong pagkatakot na espiritu. Amen? Kundi tayo po ay mayroong kapangyarihan, pag-ibig, at sound mind. Amen? Matalinong pag-iisip. Amen? Glory to God. Ito ba ay inaangkin natin? Tinanggap natin sa Lord? Pag tinanggap natin sa Lord yan, mga kapatid, for sure, mabubuhay tayo na walang takot. Amen? Ang katakutan lang natin si Lord. Amen? Ano ba sabi ni Lord? Kay Lord lang tayo matatakot. Matakot ka doon sa pumapatay ng bot, katawan, at kaluluwa. Amen? Huwag mong katakutan si Satan na nakapagpapatay lamang ng katawan. Amen? Pero si Lord, kaya niyang patayin niya lahat. Amen? So, glory to God, mga kapatid. I believe, natanggap po natin yung mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Sino pong handa ng magmahal? Pagpatuloy ka nagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao, then nawawala po yung takot mo sa buhay. Yung takot na yan, mga kapatid, ang siyang ahadlang sa buhay natin, aawat sa ating paglago. So, nais ang Lord, mga kapatid, na mawala ito, ano ang gagawin natin? Magpakapuspos tayo sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay matatagpuan mo sa Kanyang salita. Kung patuloy ka nagsusubaybay ng salita ng Diyos, patuloy ka nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral, tinatanim mo sa iyong puso, at ina-apply mo, I believe, ito na yung kapuspusan ng pag-ibig ng Lord sa buhay natin pagkatapos mong in-apply ang salita ng Diyos. And naniniwala tayo na may kapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Yung taong hindi na magagalitin, ang taong may galit sa'yo, ang taong may hatred sa'yo, ang taong marahil ay kalabang kanya. Pag sinuklian mo ng pag-ibig, inabot mo siya ng pag-ibig ng Panginoon, makikita mo ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Mamahalin ka rin. Amen? Magpalakas tayo sa Lord at angkinin natin na mayroong kapangyarihan ang pag-ibig ng Panginoon sapagkat ang pag-ibig mismo ay si Lord na nagtataglay nito. Si Lord ang nagbibigay ng kapangyarihan ng pag-ibig na ito, mga kapatid. Taas po natin ang ating kamay. Lord, I love you. Mahal ka namin, Panginoon. The more kami ang nagmamahal sa iyo, Panginoon, the more namin nararamdaman, Panginoon, yung kalakasan, katatagan, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na patuloy kami, Panginoon, na umabot ayon sa iyong pag-ibig, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, ito yung makita sa amin, Panginoon. Sapagkat, Lord, ito po, Panginoon God, yung itinuro mo sa amin upang kami, Panginoon God, ay maging matatag sa mundong ito, Panginoon. Upang, Lord, makonquer namin, Panginoon, mawin over namin, Panginoon, ang isang kaluluwa. Ano man, Panginoon God, ang kanyang hinanakit, ano man, Panginoon God, ang kanyang kalagayan sa buhay laban sa amin. Pag in-extend namin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa kanya, Lord, nagkakaroon ng kaayusan. Nagkakaroon, God, ng kapayapaan. Sapagkat, Lord, tinawag mo kami sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan, Panginoon. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, God, dahil may kapangyarihan ang iyong pag-ibig sa buhay namin. Every time, Panginoon, God, na ini-extend namin ang pag-ibig mo, nararanasan namin ang kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, turuan mo po kami, Panginoon. Turuan mo kami magmahal.
upang ma-overcome namin, Panginoon, yung takot namin sa buhay. Sige po, tayo po'y lumapit sa Diyos. Tayo po'y hinihingi ng Lord na lumapit sa Kanya. I come to you. Let my heart be changed. Ituring natin panalangin ito sa ating Diyos. Flowing from the grace that I found In you. Lord, I come to know the weaknesses I see In me will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me in, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Come on, let's come to the Lord. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on to the power of your love. Come on, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me in, draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. One more time. And I
guides me on with the power of your love. Hallelujah. Just close our eyes and bow down before God. Sino ang nagmamahal sa Diyos? Kung tunay ka nagmamahal sa Diyos, mahalin mo rin iyong kapwa. Lalo-lalo na inyong mga kapatid sa Panginoon. Sabi ng Lord sa John 13:35, people will come to know that you are my disciples if you love one another. Kung mayroon kang bagay na dapat ayusin pa sa iyong kapatid, agapan mong ayusin habang may buhay pa. Kung mayroon kang dapat patawarin habang siya'y buhay pa, ay patawarin mo. Kung mayroon kang hinanakit sa iyong kapwa, habang may oras pa, mga kapatid, makipag-ayos ka na sa iyong kapatid. Kung sino man ang kapatid na mayroong hinanakit, kung may sama ng loob, alin man sa mga kapatid na narito, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, bakit hindi mo lapitan ang kapatid mo ngayon at makipag-ayos ka sa Kanya? Lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Lalo niya ipaparanas ang iyong kapangyarihan kung ikaw ay sumusunod sa Kanya. Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Walang kapuluhan na sinasabi natin, mahal kita, Lord. I love you, Lord. I obey you, Lord. I submit to you without action. Hindi lamang mere words ang nais ng Lord sa buhay natin. Nais niya yung nakikita niya sa buhay natin, may action tayo. Malayo man niyang tao na yan, nasa akala mo may sama ka ng loob sa Kanya. It is not enough that you ask God for forgiveness. But you have to talk to him or her and ask forgiveness. Dito sa loob ng simbahan, show to God, show to the brethren, na patay ang inyong buhay para sumunod sa Panginoon. Bakit hindi mo lapitan ang kapatid mo ngayon? Kung mayroon kang hinanakit sa kanya, kung mayroong atraso sa kanya, kung mayroon kang something na hindi ka aya-aya sa kanya. Come on, brothers and sisters. If you are doubting something to your brothers, why don't you come to him or come to her? Makipag-ayos tayo habang araw pa, sabi ng Panginoon. Dahil pagdating ng gabi, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon para makipag-ayos. Habang araw pa, sabi ng Panginoon, habang may pag-asa pa, habang buhay pa siya, habang hindi pa dumarating ang Lord. Sino yan? Tatay mo, nanay mo, kapatid mo sa Panginoon. Magpatawaran tayo, mga kapatid. Hindi ka lubos na gagamitin ng Panginoon kung mayroon kang inaalagaan kasalanan sa iyong buhay. Nais ng Panginoon na malinis tayo sa Kanyang harapan. Gaano man ang kagustuhan ng Lord na linisin Kanya. Pero kung ayaw mo magpalinis, mananatili kang marumi.
Lord, bigyan mo kami, Panginoon God, ng kababaan ng loob. Yung talagang mababang loob, Panginoon. Yung bagsak na loob, Panginoon. Yung basaan na loob, Panginoon. Yung patay na loob, Panginoon. Na walang bahid, Panginoon God, na karumihan ng aming mga puso. Dahil, Lord, nais mong gamitin mo kami. Nais mo, Panginoon o God, na mag-flow sa amin, O God, ang iyong banal na Espiritu. Ayaw mong barado ang aming mga puso, Panginoon. Lord, nagkulang kami, nagkasala kami sa iyo. Sa pamamagitan ng mga tao. Bigyan mo kami ng katapangan, Panginoon, na lapitan siya. Upang extend, Panginoon, ang pag-ibig mo, O God. Kahit siya yung nagkasala, Panginoon, bigyan mo kami, O God, na mababang puso, na lapitan siya, Panginoon. Basag na puso, Panginoon, O God, na sumusunod sa iyo. Lord, how many times na lumalapit kami sa isang araw sa iyo? Humihingi kami ng tawad, pero hindi namin napapatawad ang aming mga kapwa. Baliwala. Panginoon, turuan mo kami, O God, na abutin ang bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, na pabuglodin mo kami ayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat ikaw ay pag-ibig, Panginoon. Kung ikaw ay pag-ibig, Panginoon, namumuhay kami sa pag-ibig mo, O God. Sa gabing ito, Panginoon, O God, palutin mo kami, puspusin mo kami ng pag-ibig mo. Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng pag-ibig na i-release. I release that Spirit of love. I release that Spirit of love in the name of Jesus. Panginoon, dito mo kami, O God, tinawag. Hindi mo kami, Panginoon, nilagay. Tinawag mo kami upang magningning kami, Panginoon. At ang kaningningan na yan, Panginoon, ay bunga ng iyong pag-ibig sa aming buhay. Turuan mo kami mabuhay sa pag-ibig, Panginoon. Na ang bawat ginagawa namin, Panginoon, ay ayon sa iyong pag-ibig sa buhay namin. Nakakapagpatawad kami, Panginoon, ng lubusan sapagkat, Lord, mahal mo kami. At ang pagmamahal na yan, Panginoon God, ay pinamana mo sa buhay ng bawat sa amin. Ang puso namin, Panginoon God, ay pinuspos mo ng pag-ibig mo, O God. Walang bagay na hindi pwedeng dalhin ng iyong pag-ibig, Panginoon. Walang bagay, Panginoon, na mapapatawad kung ito ay pag-ibig mong kumikilos sa buhay namin, Panginoon. Mga kapatid, kung sino man yung mga taong nagkasala sa atin o tayo man na nagkasala sa kanila, nais ang Panginoon na ayusin natin sa ating buhay. Makipag-ayos tayo sapagkat tinawag tayo ng Panginoon para magdala ng kapayapaan. Tinawag tayo ng Panginoon para extend ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Dito tayo makikilala na tayo ay lingkod ng Diyos, tayo anak ng Diyos, dahil nabubuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon, O God. Bilang tanda, Panginoon, O God, na kami, O God, ay nakakumit na mabuhay ayon sa iyong pag-ibig. Lord, tinataas namin ang iyong mga kamay, Panginoon God. We commit our lives, Lord, to you. That we will live according to your love. Your love, your love, your love, your love alone, O God. Walang mahirap kung may pag-ibig ka, Panginoon, sa buhay namin. Walang mahirap kung pag-ibig, Panginoon, ang aming ugad gagamitin para, Lord, umabot. At Lord, dahil sa pag-ibig mo, narito kami. Dahil sa pag-ibig mo, yan ang dahilan, Panginoon, kung bakit narito kami sa gabing ito.
Kung bakit, Lord, hinango mo kami sa kadiliman dahil sa pag-ibig mo, Panginoon. Amen, Lord. Kung bakit, Lord, nagkakaisa kami dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. Amen. At dahil, Lord, nakakapagpuri kami dahil sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon. Lord, sa gabing ito, ugad, kaya mo, bigyan mo kami ugad ng assessment sa buhay namin. Kung may asawa kami, talagang tunay nga na mahal ba namin ang aming asawa? Kung may anak kami, tunay nga na mahal namin yung anak namin. Kung mayroon kaming tatay, nanay, tunay nga talaga mahal namin yung tatay, nanay namin. Mayroon kaming kapatiran sa iyo, Panginoon, katabi namin. Tunay nga na mahal namin yan, mga Lord, turuan mo kami. At magagawa lang namin yan, Panginoon. Kung tunay nga, O God, may kapuspusan kami ng pag-ibig mo, O God. Lord, palutin mo kami, Panginoon, ng pag-ibig mo. Basagin mo ang aming mga puso, Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Na mabuhay kami labang, Panginoon, ayon sa pag-ibig mo, Panginoon. Nakakapaglingkod kami dahil mahal ka namin, Lord. Nakakagawa kami, Panginoon, ng mga bagay-bagay dahil mahal namin ka, Panginoon. At narito kami, Lord, nagpupuri sa iyo dahil mahal ka namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Hayaan mo ang pag-ibig na yan. Isang patuloy na manaig sa buhay namin. Maraming bagay na hindi namin kayang gawin, Panginoon. Pero kung nananaig ang pag-ibig mo sa amin, walang imposible, Lord. Walang imposible, O God. Once again, sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Why don't you say it to one another? Come on. Sige, umigot po tayo. Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Sige, minsan pa, lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Awitan natin siya. The power of love. Amen. Bigyan natin ang tudo. Para sa Panginoon, ibibigay natin ang tudo. Amen.
Namnamin natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Lord, I come to you, O God. Hallelujah. We come to you with love. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Bring you, glowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know weaknesses I see in me will be stripped away. How? By the power of your love. Come on, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Come on, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Hallelujah. Okay, please find your partner and express our love. Panalangin natin. Sige po, kuha kayo ng partner nyo at ipag-pray natin ang bawat isa bilang pagpapakita natin na talagang mahal natin ang ating kapatid. Kung mahal mo yan, ipag-pray mo siya. Amen? Now, sige po, mag-start po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Patuloy mo kaming balutin na yung pag-ibig, Panginoon. Patayin mo, Panginoon, ang aming mga buhay. At Lord, mabuhay lamang, Panginoon, ang espiritu ng pag-ibig mo sa buhay namin, Panginoon. Kaya mo, Diyos, sa bawat pagkilos namin, pananalita namin, pag-iisip namin, O God, may kalakip na pag-ibig na mula sa iyo lamang, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, O God, ang espiritu ng pag-ibig mo, Panginoon, ay isa lamang kumilos sa amin, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Yes, Lord, dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, O God, nakakagawa kami. Nakakapag-isip kami, nakakapagsalita kami, nakakapaglingkod kami, nakakapagpuri kami, Panginoon. Nakakapagsamba kami. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, O God. Salamat, O God, sa bawat kapatid na ginagamit mo, Panginoon, upang makita namin, Panginoon, yung pag-ibig mo, O God. At ma-remind mo kami, Panginoon, O God, na Lord, manaig yung pag-ibig sa buhay namin.
mangyari, Panginoon, sa buhay namin. Na laging mananaig ang pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. O Panginoon, walang buwang kalaban, Panginoon, sa buhay namin, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Dahil, Lord, yan ang pinakasanhi, Panginoon, kung bakit nagkatawan tao ka, bakit napakahirap ka, bakit namatay ka sa krus, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ganon din kami, Panginoon, kung bakit kami narito sa mundong ito. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. Kung bakit kami naglilingkod, Panginoon. Kung bakit, Lord, nais namin huwag na mamatay yung sarili namin at espiritu lamang kumilos mo, Panginoon, dahil mahal mo kami, Panginoon. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, O God. Nais namin, Panginoon, extend na yung pag-ibig mo, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon, O God, na makakasalamusa namin. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Napakasarap ng buhay na nabubuhay sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. And now, Lord. And now, Lord. And now, Lord. Bawat naniwala, tinanggap ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, pupuspusin mo palalo, Panginoon, ang espiritu ng pag-ibig, ang bawat isa, O God. Lord, hahayo kami ayon sa iyong pag-ibig. Dahil mahal namin ang mga kaluluwa. Kami lalabas, Panginoon, ibabahagi namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Ipapakilala namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig, Lord, ikaw yun. Ikaw yun, Panginoon. Ang may taglay ng pag-ibig. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon. Dahil yun ang pinaka-purpose mo sa buhay namin. Yung pag-ibig. Kung bakit ka, Panginoon, nagkatawan tao, nagpakahirap, inako ang kamatayan dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. At Lord, dahil sa iyong pag-ibig din, Panginoon, O God, kami, Panginoon, ay magpapagamit sa iyo para sa mga taong nawawala, Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, sa mga kapatiran na narito, Panginoon, magpapalakasan kami, Panginoon. Sapagkat, Lord, dito, Lord God, mawiwin over, Panginoon, ang mga kaluluwa. Sapagkat, Lord, nakikita ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Minsan pa, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa, puspusin mo ang bawat isa na yung pag-ibig. O Espiritu ng pag-ibig ng Panginoon, O God, ay idako mo, puspusin mo ang bawat isa, Panginoon, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay maingat namin isinasauli sa iyo na may papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, pasasalamat, at ang lahat na nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos ay magsasabi na,